Hallelujah! So, punin na po natin yung bandang unahan, mga kapatid. Blankong-blanko po dito. Amen. So, okay. Napakaganda po lang ating pong araw ngayon. Amen? Diba? Umuulan. Ang pag-ibig po ng Diyos ay parang ulan. Kaya parang ulan eh. Sabi ko, ganda ng awit talaga. Nangyayari. Ang pag-ibig ng Diyos ay parang ulan. Ayan, ang may katan. Okay. So, praise God. So ngayon po umaga mga kapatid, ang ating nga pong paksa sa loob po ng buwang Oktubre ay may kinalaman po sa prophecy. Amen. So, ngayon po ang ating pong tatalakayin, yan po yun. Living in light of Judgment Day. Mabuhay sa liwanag ng araw ng kahatulan. Amen. Pakibasa nga po, 2 Peter chapter 3, verse 10 hanggang 13. Sige po. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Maging dugo ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupo at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa sa paghaharian ng katuwiran. Amen. So mga kapatid, purihin po ang ating Panginoon sa pagkabasa ng mga propesiya na may kinalaman nga po sa kanyang muling pagparito. Manalangin po muna tayo mga kapatid. Panginoong Yesus, muli po kami po ay dumudulog sa iyong trono ng biyaya upang hingin, Panginoon, ang iyong nga pong pangunguna sa oras na ito, Panginoon. Lord, ang mga paksang aming pag-uusapan, Panginoon, ay totoo nga pong mahirap. Kaya nga po, dahil sa kahirapan, kakaunti lamang po talaga ang nais talakayin ang paksang ito. Subalit, Lord, ikaw din po ang nangako, Panginoon, na dapat na aming malaman at iyo nga po ituturo sa amin ang lahat ng katotohanan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hinihiling po namin ang iyong patnubay, ang iyong paggabay, Panginoon, na sa aming nga pong pag-uusap na ito, ikaw po ang mahayag at ang kalooban mo ang matanyag, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong makapangyarihan at banal na pangalang Jesus. Amen and amen. Living in light of Judgment Day. Mga kapatid, si Apostol Pedro ay sumulat po. Kaya nga po merong 1 Peter and 2 Peter, ito'y sulat ng ating kapatid na si Apostol Pedro upang kanyang salukatin ang mga maling katuruan. So, to counter false teachers who were denying that Jesus is coming again to judge the world. So mga kapatid, hindi po ba matagal nang naisulat na babalik ang Panginoon? Mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan. Subalit magpahanggang ngayon, hindi pa po bumabalik ang Panginoon. Ano kaya ang kadahilanan kung bakit dinelay ng Panginoon ang kanyang pagparito? Okay. So itong pong mga taong ito, ang tinutukoy po dito yung mga false teacher, kanila nga pong dinideny. Kumbaga itinatanggi po nila ang katotohanan sapagkat ang nais po nila ay magpatuloy po sila sa kanilang kasakiman at sa kanilang malaswang pamumuhay. Amen. Akala nyo ba ngayon lang merong tinatawag na sensual lifestyle? Noong pa pong panahon,
panahon pa po ng mga imperyo, marami na pong mga emperador ang talagang malaswa po ang kanilang pamumuhay. Amen. At nandoon na rin po ang mga sakim na tao. Hindi po bago ang kasakiman. Yung ating pong nararanasan ngayon na kasakiman ng tao ay matagal na pong nangyayari noong pang-unang mga panahon. Dahil nga po, sabi ni Solomon, walang bago sa ilalim ng araw. Walang bago. Lahat nangyari na. Ang nababago lang, iba't iba ang mga gumagalaw. Pero ang mga pangyayari, the same. Okay. Ito pong mga false teacher na ito, they are drawing to themselves some naive believers. Pag sinabi pong naive, ano pong ibig sabihin niyan? Mga kulang sa kaalaman. Amen. Mga immature. Yan po ang ibig sabihin ng naive. Amen. So, hinahatak po nila yung mga bagong mananampalataya para paniwalaan ang kanilang mga maling katuruan. Amen. Na minsan, sinasabi po nila, ang aral na inyong mapapakinggan ay magbibigay sa inyo ng kalayaan. Pero ang katotohanan, hindi po kalayaan, kundi lalo tayong ibabaon sa kasalanan. Amen. Mag-ingat po tayo sa mga mangangaral na matamis mangaral. Mahalimuyang ang mga pananalita. Kaya nga po marami silang naaakit na mga tagasunod. Pero aralin nyo, unawain nyo ang mga itinuturo kung ito nga po ba talaga ay naaayon sa turo ng ating Panginoon. Pakibasa nga po 2 Peter chapter 2 verse 19. Yan po yan kaya 2:19, 2 Peter yan 3:2:19. Pinapangako nila ang kalayaan, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan, sapagkat ang tao ay alipin ng anumang dumadaig sa kanya. Amen. Sila'y pinapangakuan nila ng kalayaan. So ito pong mga ngaral na ito, di ba? Ang dami po niyan ngayon. Ayaw ko na lang silang pangalanan pa. Lahat po ng nangangaral na magkakaroon ng kalayaan, ibig sabihin, giginhawa ang buhay kapag nagbigay ka ng ikapo sa mga simbahan. Saan mo napulot yan? Aalipinin lang ang tao, mga kapatid. They promise them liberty, but they themselves are slaves of corruption. Sa totoo lang, hindi po ba? Ang daming mga ngaral ngayon. Dati naglalakad lang, ngayon, nakaano na, nakamontero na. Oh, ano? Ano pa? Dati, bike lang ang sasakyan niya, 2 gulong, nakamotor. O sige, pastor, sige, lagyan na natin ng makina, nakamotor na siya. Pero ngayon, 4 wheels na. At hindi lang basta 4 wheels. Talagang high-end ang kanyang sasakyan. So, alipin po sila ng kabulukan. So ito po, 2 Peter na to, bahagi po yan ng hula. Kaya nga po, hula eh. Nasa loob po ng hula yan. Lalaganap ngayon, mga kapatid. Dahil kung sino man ang sinusunod ninyo, alipin kayo. Amen. So ako po hindi nahihiya na tawaging alipin ni Kristo. Okay na po yun. At tuwang-tuwa nga po ako. Sana gayon din po kayo. Dahil kung sino sinusunod natin, alipin po tayo ng ating mga sinusunod. Salamat sa Diyos at ang tunay na kalayaan ay makalaya tayo sa sistema ng sanlibutan, mga kapatid. So, eto na po mga kapatid. After explaining the delayed Lord's return, so ipinapaliwanag po kasi. Next na tayo po. Okay. So, dito po, ipinapaliwanag ni Pedro. So yung pagpapaliwanag, bahagi po yan ng prophecy. Kasi may 2 uri po ng prophecy. Isa po yung foretelling and foretelling.
So yung pagpapaliwanag, foretelling. At yan po ay nangyayari bawat may tatayo sa pulpito upang ipangaral ang salita ng Diyos, kinakailangang ipaliwanag. So ipaliwanag natin, bakit ba delay ang pagparito ng ating Panginoon? Sa palagay nyo, ang Panginoon malilay kung walang dahilan? Sister Kay, nalilay ka doon. Bakit? Kasi may dahilan. Matraffic, kaya kailangan maghanap ng lugar o ng dadaanan na walang traffic. May dahilan kung bakit. So yung delay ng Panginoon, may dahilan. Ano ang dahilan, mga kapatid? Bakit hindi pa siya bumabalik? Kasi marami pa sa mga anak niya, sa mga pinili niya, ang wala pa sa kawan. Amen? Dahil ang gusto ng Panginoon, lahat ay maligtas. So kung gusto niyong bumalik na ang Panginoon, samahan natin siya. Dahil ang sabi ng Panginoon, kapag naipangaral na ang Ebanghelyo sa lahat ng tao, babalik ang ating Panginoon. So, kinakailangan talaga mag-evangelism na tayo. Amen? Madaliin na natin. Gusto niyo bang mapadali na? Kung ayaw niyo pong bumalik ang Panginoon. Gusto niyo bang makaralas na parang laging ano ba yung tawag doon? Laging bagong taon? Gusto niyo bang maranasan yon? Parang bagong taon, pero pag bumagsak, patay ka. Pag nakikita mo yung malalaking quidditch na lumilipad patungo sa Pilipinas, galing China, magtago na tayo. Wala tayong mapagtataguan, mga kapatid. At wala tayong pangdepensa. Di ba? Natatawa nga ako eh. Ipinapakita ng ating sandatahan lakas yung bramos natin. Ilang piraso lang yon. Oh, ilang piraso yon. Ang yabang-yabang pa ng gobyerno natin. Eto, meron tayong panangka, missile. Ha? Wala pang yatang 10 yun. Ang missile ng China, libo-libo. Oh. Ang Israel nga eh, pumalya ang kanilang air defense system. Ang kanilang Iron Dome. Kaya nga mga kapatid, yan po yung end times. Yan po yung mga senaryo ng malapit ng pagbabalik ng ating Panginoon. So ang pagbabalik po dito, biblical prophecy is not given to satisfy our curiosity about the end times. Diba? Masarap pag-aralan yung end times prophecy. Gusto niyo ba pag-aralan natin yun? Yung huling panahon? Kaya lang, nakakatakot, di ba? Dahil lilingdon ng napakalakas na hindi pa nararanasan ng tao. Ang prediction nga po nila, ako yung natatawa lang eh. Halos yata buwan, ano ba yun? Tuwing isang taon ba yun na meron tayong earthquake drill na ginaganap? Yung mga gaganon pa sa ulo. Eh, paano kung tipak-tipak na bato na ang babagsak? Kahit magtakip ka pa sa ulo mo, matatabunan ka ng malalaking tipak ng bato. Diba? Kasi ang mga bahay ngayon, puro bato na. Yung nga lang kasing laki ng kamao mo, pag galing sa third floor bumagsak sa'yo, patay ka, tamaan ang ulo mo. Oh. So yan po yung end times prophecy. Magkakaroon ng taggutom. Amen? Diba? Tagtuyo, taggutom, bagyo, na hindi mo inaasahan kung gaano kalakas. Akala natin sa Pilipinas may malalakas na bagyo. Baging sa Amerika, hindi po nila paghahanda ng mga bagyo. Amen? Sino sa inyo nanonood sa mga news? Diba makikita nyo? Yung baha sa Amerika. Grabe. So, end times. So hindi po dahil para lamang mabigyan natin ng kaluguran yung ating kasabikan para malaman ang mga huling kapanahunan. Hindi po yun. But to motivate us toward godly living. Bakit pinag-aaralan ang prophecy? Dahil ito po yung magbibigay sa atin ng motibasyon para tayo ay mamuhay na kakaiba kaysa mga tao ng sanlibutan ito. Amen. Kasi holy living eh. Godly living. Maka-Diyos na pamumuhay. At kung alam natin, mga kapatid, na babalik ang Panginoon,
Makatuwiran ba na mag-impo ka ng pera? Makatuwiran ba na magtayo ka ng malalaking mansyon? Makatuwiran ba na maging madamot ka? Amen. So mga kapatid, ang mensahe ko ni Apostol Pedro ay simple lang. Sapagkat paparito ang Panginoon para humadol, we must live in holiness in the light of that day. Dahil alam natin, pagparito ng Panginoon, siya ang huhukom. Siya ay hahatol sa mga tao. Dapat lamang, ngayon pa lang, tayo po ay mamuhay na ng kakaiba kaysa sa dati nating paraan ng pamumuhay. Amen. Baguhin na natin ang pamamaraan ng ating pamumuhay. Amen. So hindi lang yun mga kapatid. Pwedeng mamatay ka bukas, umamaya. So umpisahan natin baguhin ang ating pamumuhay. Next. Peter is not interested in giving us a detailed and chronological account of the end times. Kasi minsan mga kapatid, sa pag-aaral ko ng prophecy, yung iba po talaga, chronology. Kumbaga, kung ano yung una, yung talaga ang kanilang inuunang pag-aralan. Hindi po yan mahalaga mga kapatid. Hindi mahalaga yung detalye. Ang mahalaga, yung layunin ng Diyos kung bakit ibinigay ang prophecy. Rather, it drives us to one significant point. This world and all that is in it is going to be dissolved. So mga kapatid, yan ang katotohanan na dapat natin matutunan, mga kapatid. Yan po ang binibigyan diin ni Pedro na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay matutunaw. Ibig sabihin ng matutunaw, malulusaw, dissolve, mawawala. Kung paano mula sa wala nagkaroon, ang mangyayari ngayon, mula sa meron, mawawala. Amen? At ang pagkawala, may proseso, matinding init. Ako po, nakikintinita ko na kung ano yung init na yun. Diba? Ang Amerika, ang China, ang Russia, maraming stockpile ng mga nuclear bomb nila. Tayo meron ba? Wala. Ang bomba natin, British. Minsan, palso pa. O, di ba? British lang tayo. Ang Israel, meron sila, pero hindi alam ng buong mundo. Pero meron sila kahit 10 nga lang ang kanilang nuclear warhead. Kaya takot sa kanila, takot na subukan na lusumin ang Israel ng mga Arabo kasi magpapalipad ang Israel. Hindi yun nila ginagamit yun. Ang tawag po doon, deterrent. Kung talagang gipit na, saka lang gagamitin. Okay. So mga kapatid, yan po, madidissolve, matutunaw. Hindi ba? Alam niyo ba, yung atomic bomb nga lang, doon po sa Hiroshima, nung pinagsakan ng Amerika ang lugar ng Hiroshima at Nagasaki, nakita ko po sa picture, parang isa lang yata ang nakatayo, pero guho pa yun. Pero meron pa rin mga nakatayong buildings, pero guho. Pero halos lahat patag. Pero ang nuclear bomb, ilang ulit na mas malakas kaysa sa atomic bomb. Ang tao po matutunaw sa radiation lang. Mawawala tayo, lusaw. Kaya nga mga kapatid, yan po. So we need to make a basic choice. Kinakailangan po talaga natin ngayon pa lang magdesisyon na tayo. Do you want to live for everything that certainly be destroyed? Gusto mo bang mabuhay sa katotohanan na ang lahat ng bagay na meron ka mawawalan lahat? O gusto mong mabuhay na parang isang tao na naghahangad na magmana ng buhay na walang hanggan? Saan ka? Anong gusto mo? Magkaroon ng mga bagay sa mundong ito na alam mo naman mawawala at matutunaw? O gusto mong mabuhay na parang isang tao
na isang araw umaasa siya, ako'y tagapagmana. Amen. Diba? Okay na maghirap ngayon. Diba? Mukha mo tayong pulubi. Pero ang katotohanan, tagapagmana ka ng buhay na wala. At hindi na tagapagmana ka ng kaharian ng Diyos. Amen. Ang mamanahin po natin, hindi ang mundo. Dahil ang mundo, mawawala. Kawawa naman yung mga Jehovah's Witnesses. Mamanahin nila ang mundo. Sister Kim, mamanahin nila ang mundong ito. Pero ang sabi ng Bible, sabi sa 2 Peter, ang langit at ang lupa matutunaw. Sabi nga sa akin nila, sabi sa akin nung nakausap ko sa Jehovah's Witnesses. Brad, naniniwala ka ba na itong lupa matutunaw? Sabi ko, bakit hindi? Sinabi ng Diyos eh. Sila hindi makapaniwala. Paano matutunaw? Ang lupa, lupa yan eh. Sabi ko, alalahanin mo. Mula sa wala, nagsalita ang Diyos, nagkaroon. Pwede rin sa muling pagsalita ng Diyos na yung mga naroon mawala, pwede mangyari. At mangyayari talaga. Amen? So nakukuha nyo mga kapatid? Amen. Yun po yung katotohanan. Amen? Next pa. Okay. Number 1 po, tingnan natin. Although Christ delayed His return, that day will certainly come. Pakibasa nga uli. 2 Peter 3:10. Sa 10 lang. Opo. Sige. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugo. Matutupo ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Anong sabi dyan? Pati araw, matutupok. Akala natin ang araw na ang source ng init. Pero kahit ang araw, malulusaw. Amen? Wow, grabe. But the day of the Lord will come as a thief in the night. Di ba? Bakit gabi? Wala naman pong umataking magnanakaw sa umaga. Amen? Dapat natin intindihin na iba ang magnanakaw sa hold-upper. Ang hold-upper pwede mang-hold up umaga. Siyempre, hold upin nila umaga. Pero pag gabi na, nakasarado na, pinasok ka, yun ang magnanakaw. Tama? Yung mga akyat bahay, magnanakaw yun. Hindi sila hold-upper. Ang tawag sa kanila, magnanakaw. Robber. Iba yung hold-upper, iba yung robber. Okay. So, ang magnanakaw, kapag siya'y magnanakaw, hindi siya nagpapaalam sa nanakawan niya. Tama? Alam nga naman, Sister Laida, nanakawan kita mamayang gabi, maganda ka na. O, siyempre hindi magsasabi ng ganun yun. Kung kailan, wala sa hinagap mo, nasasalakay siya doon sa sasalakay. Kung saan nasa kasarapan ang tulog, doon sasalakay ang magnanakaw. Kailan bang masarap ang tulog mo? Kapag umuulan-ulan. Di ba? Sa amin dati, sa subdivision namin na, subdivision na yun. Mga alas 2 o alauna ng madaling araw, umuulan-ulan eh. Ikatik lang. Siyempre, napapasarap ang tulog nila. Doon pa kami nakatira sa may Tilapoyamin, sa Pabali. Isang bahay, pinasok. Dumaan sa bubong. Tinuklap yung pianosi nila. At nakapasok sa bahay, kinuha yung laptop at iba pang mga pwedeng bibili. Kita nila. Magnanakaw sa gabi. Walang kamalay-malay ang may bahay pasok. So ganun din po ang ating Panginoon. Sa kanyang pagparito, kung kailan tayo kalmado. Amen? Diba? Ayahay ang buhay. Pakuyo-kuyakoy. Ang dami ko na naiiwan sa buhay. Pupunta ako ngayon. Saan? Sa Greece. Masarap doon. Mag-crossing, diba? Sumakay ng barko. Sa dagat ng Mediterráneo doon tayo magdiwalay. Diba?
pupunta sa Greece, sa Cyprus, lahat sa may tabi ng dagat yan. France, Spain, Portugal, kasi nasa dagat Mediterranean po yun. So, pero ang Panginoon, kahit po siya, matagal niya lang ipinangako ang kanyang pagbabalik, dinidelay niya. Kasi may dahilan, mga kapatid. Yan. So, pansinin niyo mga kapatid, ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng isang malakas na ingay. Hindi naman sinasabi ko, pwede talagang nuclear bomb. Pagputukan nun, di ba? Sa palagay niyo ang araw mawawala. Pero ang sabi, ang araw mawawala. Sa akin, pwedeng mangyari, talaga kasi sinabi ng Panginoon. At meron po akong isang naiisip na pwede, kaya nawala ang araw, kasi wala ng taong nakakita sa araw. Kasi lahat ng tao, natunaw, nawala. Namatay lahat. Meron ba patay na nakakakita? Siyempre wala na. Amen? Langit, ang langit daw ay matutunaw lahat, pati mga bituin. Sabi yan, no? Ang tindi ng init. Hindi ko nga lubusang maisip, mababaliw ako pag-isip. Ano klaseng init yun? Na kahit lahat ng elemento, tunaw. Ano ba ang pinakamatigas na elemento sa mundo natin? Tungsten? O meron pa yatang mas matigas pa doon na bakal? Matutunaw. Amen. So, kaya nga po, eto pa sa 10, matutupok ng apoy at ang lupa at ang mga gawang naroroon ay masusunog. So lahat po ng ating pinagpaguran, lahat ng ating pong ipinundar sa buhay, mawawalan lahat. Ngayon, kung ito yung katotohanan, anong uri ng buhay dapat meron tayo? Diba? Anong uri? Dapat isang ideal na pamumuhay ng isang Kristiyano, simple lang. Amen? Simple lang. Kasi, ganito mga kapatid. Saan ba tayo? Next na yan. The Lord Jesus Christ patiently giving sinners the opportunity to repent. Dahil nga po ang Panginoon, yan po ang dahilan kung bakit dinedelay niya ang kanyang pagbabalik, sapagkat binibigyan niya pa ng pagkakataon ang mga makasalanan upang sila ay magsisi. It would be a big mistake to conclude that because He delays, they will not come at all. Isang malaking kahibangan, isang malaking kahangalan, isang malaking kamalian na isipin ng tao dahil hindi bumabalik ang Panginoon, hindi naman talaga siya babalik. Tandaan po natin, certainly, ang Panginoon ay babalik. Walang duda tungkol dito. Next part. The day of the Lord is familiar to the prophets. At times, it points to historical judgment, wherein, in other times, it looks ahead to a final day of judgment. In both cases, it uses the frightening terms of destruction. Pakibasa. Isaiah 13 verse 9. Dumarating na ang araw ni Yahweh, malupit ito at nag-aaral sa masasang buo, upang masakin ang lupatin at ang masasama ay lipunin. Behold, narito, ang araw ng Panginoon ay darating, malupit, cruel, with both wrath and fierce anger, to lay the land desolate, upang wasakin niya ang kalupaan at iwanang walang anumang nakatayo. And He will destroy its sinners from it. Lahat ng naninirahan sa lupang yon, kasamang mapupusa. Ganoon kalupit ang Diyos. Diba? Eh ngayon, mga kapatid, naririnig natin palagi. Lagi yun, kahit manood ka sa Facebook, kahit manood ka sa YouTube, mga preacher, halos lahat nangangaral, God is love. Tama? Ang Diyos ay pag-ibig, mahal kayo ng Diyos. Totoo yun. Hindi ko naman itinatanggi, mahal tayo ng Diyos.
Pero, 50 lang yan. Kalahati lang yan ng katotohanan. Dahil ang kabuuan ng katotohanan, ang Diyos ay napupuot. Kung ang Diyos marunong magmahal, napupuot din siya. Katulad natin, di ba? Mahal natin ang buhay. Kaya galit tayo sa mamamatay tao. Amen? Di ba? Pero bakit ngayon? Number 1, killer. Ang gobyerno. Bakit? Kapag ang gobyerno nilegalize na ang abortion, di ba? Ano yun? Di ba ang gobyerno mamamatay na rin? Sa Amerika, the number 1 killer, gobyerno nila. Amen. Sapagkat para sa kanila, ang karapatan ng buhay daw. Karapatan ng buhay? Kasi kapag nangangalid daw ang nanay, pwede ipapatay yung sanggol sa loob. Ano po? Ano ito? Diba? Kung mahal mo ang buhay ng ina, dapat mahalin mo rin ang buhay ng anak. Amen? Eh di huwag kang mag-anak kung gusto mo na mabuhay. Amen? Kaya nga po mga kapatid, ito pa, basahin natin, Malakay. Maganda po yan. Malakay 4:1-5. Ang darating na araw ni Yahweh, darating ang araw na gaya ng isang nagbabagang hukno. Itukupin ang mga palalo at masasama, gaya ng diyami, at walang matitira sa kanila. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusubo ko sa inyo sa propeta Isaiah. At Hanggang 5 po yan. Hanggang 5. Opo, Hanggang verse 5 na. Okay. Okay, sige. Sapagkat narito, ang araw ay dumarating na gaya ng nagniningas na pugon. At ang lahat ng palalo, ibig sabihin ng palalo, lahat ng mayayabang, ano pa? At lahat ng gumagawa ng masama ay magiging parang ipa. Alam naman natin yung ipa, di ba? Diyan, sabi doon, dayami. Kapag nasunog po yun, kahit abo wala. Ang may abo lang naman yung mga kahoy, yung matitikas, may mga uling. Pero yung mga ganun, wala talaga. Talagang ito po, mga kapatid. Ito. At ang araw na darating, ang susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng Umokpo, ano pat, hindi mag-iiwan sa kanila ng ugat ni Sangaman. Verse 2, ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katuwiran na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak. Kayo'y lalabas at luluksong parang mga guya mula sa silungan. Verse 3, iyong yayapakan ang masasama sapagkat sila ay magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa araw na aking inihahanda, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Verse 4, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod at mga tuntunin at batas na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Verse 5, narito susuguin ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot ng Panginoon. So, nang sinulat po ito ng propetang si Malakias, ay matagal na pong nabuhay ang propetang si Elias. Pero bakit sinabi, darating sa inyo ang propetang si Elias? Amen. So ano ito mga kapatid? Sino ba itong propeta na darating? Kasi nga po, ang katotohanan, si Elijah, 2 tao lang po ang hindi nakaranas ng kamatayan. Si Enoch at si Elijah. Hindi po sila namatay. Si Enoch, kinuha ng Diyos. At si Elijah, kinuha ng karwahing apoy. Chariot of fire. Kinuha po. So, ngayon mga kapatid, ang rason ng pagparito ni Elias ay upang
ang puso ng Ama ay muling manumbalik sa puso ng anak. Gayon din ang puso ng anak manumbalik sa Ama. Kasi meron po kasing hidwaan mismong sa loob ng pamilya. Kaya ang pagparito ni Elias ay reconciliation. Kinakailangan magkasunduin. Ngayon, mga kapatid, propesiya yan eh. Hula yan. Matagal lang kinuha ng Panginoon si Elias. Ngayon, sino ang Elias na darating, na inihula? Ang sabi ng iba, si Juan Bautista. Pero mismo si Juan Bautista nagsabi, hindi ako si Elias. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, si Elijah, siya ay si John the Baptist. Kumbaga, yung espiritu ni Elijah naroroon kay John the Baptist. Ngayon, sinong papaniwalaan natin? Si Jesus o si Elijah? Ngayon, bibigyan ko po kayo ng rason kung bakit hindi inamin ni Elijah na siya. Kasi si Elijah ay propeta. At ang propeta, merong pusong mapagpakumbaba. Amen? Kaya hindi niya inamin na siya. Pero dahil sa sinabi ni Jesus, siya si Elijah. Kasi inihahanda niya. Diba? Kasi, ang ginagampalang papel ng propetang si Juan Bautista, at kasi, mga kapatid, ang lahat ng propeta nagtapos kay Juan Bautista. Kaya, sa lahat ng propeta, dakila si John the Baptist. Amen. So, pakibasa nga po, gusto kong maano natin ito. Matthew 11, 13 hanggang 14. Wala po dito sa topic ko, bali nagkaroon lang ako ng karagdagan. Sige po, Matthew 11, 13 hanggang 14. Sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang kautusan ang siyang nagpahayag tungkol sa kaharian ng langit. Kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating. O diba? Sinabi ni Jesus yun, si Juan na nga ang ipinangakong Elias na darating. Pwede bang magsinungaling si Jesus? Hindi. Ngayon, bakit itinanggi ni Elias? Ito na nga, mapagpakumbaba ang kalooban niya. Kahit siya na yun, sabi niya. Kasi hindi naman siya ang kinakailangang pakinggan. Nakukuha nyo? Hindi si Elias ang kinakailangang pakinggan at paniwalaan, kundi si Jesus na nagsasabi ng katotohanan. Amen. Next na tayo, Pao. Okay. Saan ba tayo? Ito pa pala. It is good to proclaim the good news of God's kindness. But we must also warn that a day of judgment is coming. Tama. Tama lang po at tamang gawin natin na ating ipahayag ang mabuting balita sa mga tao. Pero dapat din po nating ipahayag ang babala na sinasabi sa propesiya na ang Panginoon ay paparito upang magibukod sa lahat ng tao. Amen. Kaya nga po, sa kanyang pagparito, isang nakakatakot na senaryo para doon sa mga hindi sumasampalataya. Amen. Pero sa mga sumasampalataya, isang masayang tagpo ang pagparito ng ating Panginoon sapagkat tayo po ay aagawin. Amen? Lahat po ng sumasampalataya kay Kristo ay aagawin ng ating Panginoon. At po, nakaupo tayo dyan, mawawala ka na. Amen? Ang tawag mo doon, rapture. Kukunin ka ng Panginoon, may iwan na lang mga damit natin dito. Wala na ang ating mga pagkatao. Pero nakakahindik at nakakatakot sa mga hindi sumasampalataya at maiiwan sa mundong ito. Sila ang dadanas
ng pagkawasak at pagkatunaw ng lahat ng elemento. Amen. Kasi ang sabi doon, lahat ng mga masasama, kasamang matutunaw. Eh, nasaan yung mabubuti? Wala na. Kinuha na ng Panginoon bago maganap ang dakilang paghatol ng ating Panginoon. 4 things to ponder. Hango po sa verse 10. 4 na kinakailangan po natin pag-isipang mabuti. Number 1, Christ's return in judgment is absolutely certain. Ang pagpalito ng ating Panginoon para sa paghuhukom ay isang katiyakan, mga kapatid. Amen. No doubt about it, it will happen personally the day we die. Pwede rin namang mangyari ito na tayo haharap sa paghatol ng Panginoon sa sandali na tayo po ay mamatay. Di ba? Hebrews 9:27, anong sabi? 9:27. Sige po. Sige po. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Madalas ko pong sinasabi yan kapag ako po ay nagsasalita po sa mga burol. It is appointed for men to die once. Minsan lang ang tao mamamatay. At pagkatapos ng kamatayan, paghatol na. Hindi pa pwede, sabi mo, mabuti pa, magkatoliko na lang ako. Bakit? Ano ba meron sa katoliko? Sa katoliko, may purgatorio. Kapag ikay nagbabayad sa pamisa, pwedeng mailipat ka mula sa impyerno patungo sa purgatorio at mula sa purgatorio patungo sa langit. Depende sa bayad mo. Amen? Di ba sabi nga ng kapatid ko, Kuya, padala ka ng pera. Bakit? Kasi magpapamisa kami. Bakit? Kasi mag-anniversary na si mama. Ha? Wala! Hindi totoo yan. Papaloko pa kayo. Kaya hindi ko po binibigyan pagpamisa. Pero pag sinabi, Kuya, pambili ng pagkain panghanda, sabi, magbibigay ako. Huwag niyo ipapamisa. Dahil yung binayad nyo, ikakain lang yan ni Padre Damaso. Kakainin lang yan. Amen? Bakit si Rizal galit na galit? O, di ba? Dapat pareho ni Rizal, maging kritikal ang ating pag-iisip. Amen? Tamo, noong pang panahon, napag-isip-isip na ng mga bayani natin na mali, mali, mali. Bakit kayo nagpupumilit pa yung mga tao? Tama kami, tama. Bahala kayo, tama kayo. May tama nga kayo. Amen. So, mga kapatid, tingnan nyo. Pakibasa rin po ito. Acts 17:30 hanggang 31. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. At ngunit ngayon ay pinuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisi sa itsura ng kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat pinagdanan niya ang araw ng paghukom sa libutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Ang haba sa Tagalog, no? Pero sa English na yun lang. Okay. Truly, these times of ignorance, God overlooked. So, pinalagpas ng Panginoon yung mga kahangalan ng tao. Dahil gusto na kasi ang tao dumating sa pagsisisi. Amen. Pero paano darating sa pagsisisi ang tao? Iniisip ko nga yan eh. Ang patay ba pwede magsisi? Hindi siya pwede magsisi, patay siya eh. Diba? Ang patay, walang magagawa sa kanyang sarili. Maliban na ang patay ay bigyan ng buhay ng ating Panginoon. Siya nakakapagsisi. Kahit ipangaral mo ang pagsisisi sa mga tao, kung sila naman, ang kanilang espiritu ay patay, hindi nila maiintindihan at wala silang mararamdaman na convictions maging sa puso man lamang nila. Pero sa mga anak ng Diyos, sa mga binuhay na ng Panginoon, sa mga ipinanganak ng muli, salita pa lang ng Diyos, alam na sa kaibuturan ng puso. Kaya nga sa pagkakaupo minsan, naiyak ng tao. Hindi naman sila saktan, Pastor. Salita lang ng Diyos.
ramdam na nila. Tumatagos hanggang sa kailaliman ng ating pong pagkatao. Amen. So, yamang tayo pong lahat o itinakda ng Diyos na siya ang magiging hukom sa sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang katuwiran at sa pamamagitan ng tao na kanyang itinalaga. At ang tao ito ay kanyang ibinangon mula sa mga patay. Sino yun? Si Jesus. Diba? So ang sabi niya, tao si Jesus. Totoo naman tao. Kasi kung si Jesus ay hindi tao, hindi po siya mamamatay. Amen? Pero pansinin ninyo, ang sabi ni Paul, lahat ng tao ay nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. There is none righteous, no not one. At kung si Jesus ay tao, dapat nagkasala siya. Pero dahil wala siyang kasalanan, iba siya. Amen? At dahil iba siya, siya ay Diyos. Amen. Wala namang katulad ng Diyos na iba. Kaya ang gusto ng Diyos, ang kanyang mga anak dapat maiba din. Maiba tayo sa sanlibutan. Okay. So, number 2, Christ's return will be sudden, unexpected, and disastrous. Ang pagpalitan ng Panginoon biglaan, hindi mo inaasahan, at disastrous. Ang dala po nito, pagkawasan sa pagpalitan niya. Amen. Magugulo ang mundo sa pagpalitan ng ating Panginoon. Next. Peter had just repeated the word of Jesus. Doon po sa Mark 24, 42 hanggang 43, may sinasabi ang ating Panginoong Jesus. Ay, Matthew pala. Pautan na yan, Matthew pala. Sorry po. Matthew 20. Matthew 24. Sabi doon, watch therefore, magbantay nga kayo. For you do not know what hour the Lord is coming. Sapagkat hindi ninyo alam kung anong oras ang pagparito ng ating Panginoon. But know this. Ngunit alamin ninyo ito. If the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not allowed his house to be broken into. Kung alam daw na may-ari ng bahay kung anong oras ang pagparito ng magnanakaw, babantayan niya ito at ang magnanakaw ay hindi makakapasok. Pero nga hindi alam kung kailan ang pagparito. Katulad din naman ng kamatayan natin, hindi rin naman natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kaya dapat habang nabubuhay ka, lagi isa-isip mo, pwede mamaya mamatay na ako. Kaya dapat ang buhay ko aayusin. Amen? Aayusin natin ang buhay natin. Yun ang dapat. Alam nyo, kahit sabi mo, napapacheck ako pala, pastor, safe ako dyan. Hindi ako, wala. Talaga, lahat ng aking organ sa katawan, okay lahat, okay, wala. Kahit ano, walang bahay niya anuman. Nakasiraan ang aking pagkatao. Malay mo, yung lumilipad na aeroplano, bumagsak, ikaw pa ang binagsakan. O, patay ka pa din. Di ba, malakas ka. Pero, namatay. O kaya, pagtawid mo ng kalsada, may dumaang pison. Pison na nga lang eh, nasagasaan ka pa. O, grabe. O kaya, nabangga ka nung sorbitero, natumba ka. Namatay ka. So naman, imposible yun eh. Pero imposible. Eh, nung matumba ka, napagok ang ulo mo. Patay! O, diba? Kaya, walang dapat na malaki. Kung buhay ka pa ngayon, dapat ang ipagmamalaki natin kung buhay tayo, ang Diyos na siya nagbibigay buhay sa atin. Amen. Amen. Just as in the day prior to the flood, people of Noah's time were going about life. So, sa panahon daw po ni Noah, ang mga tao, wala silang pakialam kung may nalalapit ng paghukom o pagbaha sa kanila. Kasi pinagtatawanan pa kanila si Noah. Noah naman. Bakit ka gumagawa ng vapor?
sa kabundukan. Anong mangyayari? Ang layo ng dagat. Kasi nung panahon na yon, hindi pa umuulan sa mundo. Wala pang ulan. Kaya hindi nila alam yung baha, kung ano yung baha. Ano ba yung baha? Kahit sa panaginip nila, hindi nila maisip, ano ba yung baha? Kasi wala namang ulan. Ang dumidinig lang sa mga halaman, hamog. Amen. Pero nung makapasok na po si Noah sa arko, hindi lang ulan na galing sa langit. Pati yung tubig sa ilalim ng lupa, bumubulwak. Ano to? Sa lubong. Kaya ang buong sanlibutan nalulog. Maliban sa 8 na tao. Amen. 8 lang ang naligtas. Amen? Ano yung 8 yun? Pamilya siyempre. Ninuwe. Kaya dito po, sa pagkagunaw ng mundo, isang pamilya na naman ang maliligtas. Only one family. Kaninong pamilya? Pamilya ni Jesus Christ. Amen! Kasi sabi, kayo ay magiging mga anak. Kung merong mga anak, may magulang, may tatay. Kaya pamilya lang ni Jesus ang maliligtas. The rest, patay. Masusunog. At mawawala. Akala nyo, pastor, di ba? Sabi ko, walang impyerno. Mawawala lahat at tao, malulusaw eh. Hindi sabi, ang nalusaw lang, yung katawan. Pero yung kaluluwa, dahil yun ay espiritu, hindi malulusaw. Amen? Sabi nga eh, ang hindi nakikita ay mananatili. So, kaya ang ating kaluluwa, mananatili yun. Hindi mawawala. Kaya dapat yun ang ating sinisiguro. Kumbaga, yun po yung kinukuha natin dapat ng insurance policy. Hindi yung katawan natin. Diba? Nakakatawa nga, no? Talagang kinukuha talaga. Ako, ang insurance ko, 1 million. Naka-insure ang ating. Kahit ba, naka-insure ka pa ng 1 billion. Pakialam ko. Kung ang kaluluwa mo naman, hindi alam kung saan ang tungo, kawawa kang nilala. Diba? At sino kayang matigas na tao, matigas na mangangaral, ang haharap sa mga pulito at sasabihin niya? Diba? Na kung alam ninyo lang ang katotohanan, na ang lahat ay malulusaw, bakit kayo may papakamatay? Bakit kayo pumapatay? Para lang makaupo sa pwesto. Diba? Anong kwenta ng buhay? Kung mawawala lang naman. Diba? Kaya mapalad po kayo na kahit na nahihirapan, nagpapatuloy pa din. Amen? Sino pa rin ang hindi nahihirapan? Huwag na magtaas ng ito. Diba? Lahat tayo nahihirapan. Lahat tayo may kanya-kanyang paghihirap sa buhay. Pero lagi nyo tatandaan, ang paghihirap na nararanasan mo ngayon ay meron pong ganting pala sa Diyos. At ang kaginawahan nararanasan ng sanlibutan ay meron din ganti. Kaya lang hindi ganting pala, ganting palo sa kanila. Amen? Anong gusto nyo? Ganting pala o ganting palo? Ganting pala, siyempre. Amen. Kaya, aga-agahan natin sa dito, ha? Amen. Okay. Next. Christ's return will not give any unbeliever an avenue of escape. Ang pagparito ng Panginoon, hindi kailanman magbibigay sa mga hindi sumasampalataya ng lugar para makatakas sila. Walang takas dito. Amen? Kung ang batas po natin, kayang paikutin, ang batas ng Diyos, hindi. Dito, sa pagbabalik ni Jesus, walang takas. Amen. Okay.
This all-encompassing judgment by fire will take place at the moment that Christ returns. So sa pagparito ng Panginoon, nandiyan na ang kanyang paghatol at apoy ang kanyang gagawing paghatol. Peter is trying to impress on us the need to be right with God before the terrible and escapable days comes. Hindi matatakasang araw at nakakahilig. Wala akong makatakas. Don't miss the main point. Christ's return is absolutely certain. Believe it. Maniwala ka, ang pagparito ni Jesus ay magaganap. Amen. Number 4. Christ's return will will destroy all the works of men. So ang pagparito ni Jesus Christ, sisirain ng lahat ang gawa ng tao. Amen. Lahat ng ipinatayo ng tao, mawawasan. Amen. Alam niyo ba ngayon sa ating bansa, nakakalungkot man, para kasi sa akin, iba ako mag-isip. Aanin ko ang mga kalsada sa tabing dagat kasi gusto nila infrastructure. Alam niyo ba kung bakit gusto ng mga politiko infrastructure? Siyempre may budget. Pag may budget, may kupit. Wala pa ako na nalaman na isang politiko na ang kanyang programa bigyan ng trabaho ang mga tao. Amen. Magtatayo tayo ng ganitong pabrika. Amen. Para lahat ng employee, lahat ng mga walang trabaho, mabibigyan natin ng trabaho. Walang ganon, di ba? Ano, Pogo? Sino ba nag-sponsor ng Pugo? Ang Pugo, bagamat nagbibigay ng trabaho, pero masigit ang perwisyo. Amen? Masigit ang perwisyo. Akala lang natin, nakapagpatayo sila ng mga building na yan. Pero akala niyo ba, yung mga pinagpatayo niyan, mas malaki ang pinupit ng mga nagpatayo. Amen? Kaya ngayon, election time, marami kami wawaldas yung pera. Nakakalungkot mga kapatid. Ang mga tao hindi pa natututo. Pero sana, sa pagkakataong ito, matuto na po tayo. Okay. Everything that man has accomplished will go through this burning heat that is so intense that the very elements will melt. Sobrang init na ano pa, lahat ng elemento tunaw. Amen. Napakadaling matunaw ng katawan ng tao. Diba? Ilang degrees lang. Pag lumagpas ka lang sa ganito, tunaw ka na. Pero may mga bagay na talagang hindi na kinakailangan at mas mainit para matunaw lang. Pero sa pagparito ng Panginoon, tunaw po silang lahat. So bakit ba inuulit-ulit po ito? Pakibasa nga po, verse 7. Kapag makita din ang salitang iyon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tutubig sa apoy pagdating ng araw ng pagubong at pagpaparutan sa masasama. Then, puntahan natin yung 10. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalamitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ubong. Matutulog ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. 12. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsigang kayo mabuti upang dumating agad ang mga araw ng kalamitan at matutubok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. So, dyan po sa 2 Peter chapter 3, doon po sa 7, sa 10, sa 12, inulit ang pagkatunaw ng mga elemento. Bakit inulit ito? Alam naman po natin, kapag inuulit, ibig sabihin niya, ipinaiintinding mabuti. Di ba? Kaya ang Panginoon, katotohanan, sinasabi ko sa inyo. Verily, verily, I say unto you, inuulit-ulit para mabibigyan niya ng diin
emphasis ang isang bagay. So yan, kaya nga po mga kapatid, kung ganyan nga ang mangyayari, anong uri ng pamumuhay kaya dapat meron ang mga anak ng Diyos? Tayo ba ay tatumpo-tampo pa? Tayo ba ay chikismis-kismis pa? Tayo ba ay aaway-away pa? Dapat wala nang ganun. Any moment, pwedeng bumalik ang Panginoon. Nakakatakot pag naiwan ka. Amen? So no, wala ka. Wala ka. Kaya nga mga kapatid, at dito may sinasabi, only one life will soon be passed. Only what done for Christ will last. Meron lang tayong isang buhay. At ang tanging ginawa lang natin kay Jesus, yun po ang mananatili. Amen. Kaya, kumusta na ang gawa natin para sa Panginoon? Kumusta? Kumusta ka? Ikaw ay marami ng gawa. Alam ko, hindi ko alam, gumagawa ka. Diba? Dapat tayong gumawa para sa Panginoon dahil alam natin, yun lang ang pwedeng manatili. Lahat ng ginawa ng kamay natin, mapapawalang saysay, mapapawalang halaga. Ipinundar mong bahay, bumili ka ng mga lupa, wala eh. Ewan ko nga ba, bakit ang iba, Kristiyano na, hindi nila naiisip yun. Kahit mga tagapagturo na, mismo nakikita ko, ang yayabang pa nga nila eh. Halos sagiin ka na sa mga kotse nilang kagagara. O, isa bukusin na naman. Bababa ang pilot. Hi. Uy. Okay lang. Hi. Gaganon ka na lang. Okay. Mayaman ka lang. Pero hindi nila iniisip yung mga kapatid. Diba? Sabi nga ni Apostol Pedro, kung alam ninyo ang mangyayari, dapat ganun pa kayo pagkumasta. Dapat, kung anong may sobra ka, tulong mo sa iba. Kasi, ang totoo, hindi ka pagmumulanin ng Panginoon. Okay. Prophecy yan eh. Roman number 2. Naku, oras na. Sige ba? Papapasan ko na. Since Christ will return in judgment, we should be holy people. Verse 11. 3:11. Kahit ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makatulog. Wow! Dahil alam mo, itong magiging wakas ng lahat ng bagay, sikapin mong maging makadiyos at mabuhay ng naiiba kaysa sa libutan nito. Roman number 3. Shortcut na yan. Okay. Since Christ will return in judgment, we should be looking for and hastening that coming day. Verse 12, ano sabi? Therefore, since all these things at 12 out, okay, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. So, ipapaliwanag ko ng kunti yan. So, this emphasizes the eager expectation that we should have for Christ coming when all His promises to us will be fulfilled. Dapat po magalak tayo na pumarito ng Panginoon. Bakit? Sapagkat yan na ang katuparan ng lahat ng pangako sa atin ng ating Panginoon, ang kanyang pagparito. Dahil sa kanyang pagparito, kakaunin niya tayo. Amen. Okay. First, 2 Peter 4:8. Pakibasa mo po. 2 Peter 4:8. Wala? Walang for. Walang Ah. for ang second Peter. Wala. Hindi lang po yan. Walang chapter 4. Mali yata ako ah. Okay, Second baka. Timothy. Ay! Second Timothy. Second Timothy pala, sorry po. Gutom na ba ako? Second Timothy po. Second Timothy po. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ng Panginoon ang siyang makatarungang hukom
ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Diba? Kaya nga, lahat po ng mga anak ng Diyos nananabik saan? Sa pagbabalik ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ito po yung time na kung saan puputungan po tayo ng corona ng katuwiran ng ating Panginoon. Amen. Ano yung corona ng katuwiran? So, sabi po ng iba na mga mangangaral, may koronang ilalagay sa ulo. Sabi ko, hindi. Ang crown of righteousness is eternal life. Yung pong ibibigay. Ano yung lahat tayo may corona? Mahirap yata yun. Ang hari man, ang corona, isinusuot lang pag humaharap sa mga tao. Alam nga naman, kahit kakain yung hari, may corona pa, kahit matutulog, may corona. Isipin nyo kayo mga kapatid. Symbolic lang naman yung corona eh. Hindi talaga yan. Crown of righteousness. Dahil, ano bang itsura ng crown of righteousness? Diba? So, dahil ang Panginoon ang ating katuwiran, tayo ay may buhay na walang hanggan. Dahil ang kaligtasan po natin hindi ayon sa ating katuwiran, kundi ayon sa katuwiran ni Kristo. At ang katuwiran niya ay buhay, ibibigay niya sa atin. Yan po yung eternal life. Amen. So, isipin nyo, practice yan mga kapatid. So, pagpapaliwanag lang, hindi talaga yung hula. Ako po ay hindi manghuhula. At ang sinasabi ko dito, prophecy, hindi po yan ang hula, kundi paliwanag. Foretelling. F-O-R-T-H-T-E-L-L-I-N-G. Foretelling. So yan po yun. Ipinapaliwanag yung talata para maintindihan ng mga nakikinig. Okay? Matthew 24:14. Papangako sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at sa kadarating ng wakas. So, ipapangaral muna ang mabuting balita sa lahat at pagkatapos sa kalang darating ang wakas. Kaya kung gusto nating mapadali ang wakas, ipangaral na natin para lahat ng tao makapakinig, then darating ang wakas. Bakit darating ang wakas? Kasi wala na pong exempted. Wala nang mailadahinan ng mga tao. Hindi namin narinig din eh. Diba? Narinig. Pero hindi pinakinggan. At dahil hindi pinakinggan, hindi naunawaan. Amen. Iba yung narinig lang kaysa pinakinggan. Okay. Roman number 4. According to God's promise, we are looking for new heavens and new earth. Ayon pa rin sa pangako ng Diyos, tayo ay naghihintay ng bagong langit at bagong lupa. 2 Peter 3:13, pakibasa. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran. Na paghaharian ng katuwiran. Amen. So di ba napakaganda na sa bagong langit at bagong lupa, ang umiiral, katuwiran. Ibig sabihin ng katuwiran, katotohanan. Amen. Walang kasinungalingan. Dahil walang kasinungalingan, walang kasalanan. Amen. Yan po ang pangako sa atin. At tayo naghihintay ng bagong langit at bagong lupa. Amen. Heaven for us believers will be a living in a perfect new created physical world untainted by sin. The new earth will be a place of where righteousness dwells, and we will be in God's glorious presence forever. Amen. Then sa conclusion na po tayo. Conclusion tayo. Christ is coming back. Suddenly and unexpectedly. Make sure that your life is clean and secure, ready for His coming. Live a distinct and set apart life in light of that day.
So, ibig sabihin mga kapatid, dahil paparito ang Panginoon sa ikalawang pagkakataon at sa pagkakataon ito, biglaan at hindi mo inaasahan. Pakasiguruhin na ang buhay natin ay malinis at nakasisiguro at handa sa kanyang pagparito. Mamuhay ng kakaibang pamumuhay. Set apart life. Isang buhay na hiwalay sa mundong ito. Hiwalay dahil tayo na po'y tinawag. Di ba? Kaya tayo naging church dahil called out. Tinawag tayo palabas. Inilabas tayo ng Diyos sa sistema ng sanglibutan ito. Kaya ipamuhay na po natin. Maging mabuti tayo halimbawa. Dahil alam natin, darating ang araw ng paghuhukom ng ating Panginoon. Anong uri ng buhay ang dapat natin ipamuhay? Yan ang malaking tanong. Mga kapatid, sa oras po ito, patuloy po natin pagkaunawain at hingin po natin sa Diyos ang aplikasyon ng kanyang mga salita sa personal nating buhay. At tayo po'y malayang makatatayo at makikipag-ugnay sa ating Panginoon sa mga oras na ito. Thank you.